naman natin na sapat, hindi sapat. Hindi sapat ang may kita ka lang. So maraming kumikita, pero bakit kakaunti ang tunay na yumayaman? Diba? This afternoon, we will talk about turning your income into wealth. So hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho ng may sipag kasi napakaraming masipag, 'di ba? Ang dami nating masisipag na mga magsasaka, mga manggagawa, pero hindi rin sila yumayaman. So this is about making your money work for you. Hindi puro sipag lang, dapat isipin natin paano ko kayayaman itong sipag na ito. So, paano makakaalis sa cycle na sweldo ngayon, ubos bukas? Sino po ang nakaka-relate dyan, di ba? Sweldo ngayon, nauubos agad dahil sa lahat ng gastusin sa pamilya. So para gabayan tayo sa journey na ito, we are honored to have a speaker na hindi lang expert sa finance, kundi talagang tumutulong sa maraming Pilipino na maabot ang financial security. Please join me in welcoming Miss Evangeline Uy Kuwaki, Branch Manager of Sun Life of Canada. Ayan! Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much. Pwede bang tumayo ang gustong yumaman? Diba? Tayo. Naku, nakikinig po si Lord. Nanonood si Lord. Pakisabi sa katabi, uusad tayo. Uusad tayo. Diba? Thank you so much po. Ayan. Diba? Nanonood si Lord eh. Yung mga gustong umangat, gustong yumaman. Ayan, si Ma'am oh, nag-raise pa ng hand at nag-stretch. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. From kita to pera. Ayan. Alright. Ano ang difference ng kita sa pera? Pakitapik yung katabi. Alam mo kung ano? Tanong mo. Ano ang difference ng kita sa pera? Merong gustong sumagot? Ayan. What is kita? Ito po ay bunga ng iyong pagod o resulta ng iyong sipag at, can I hear po? Diskarte. Sipag at diskarte. Yan po yung kita. Example, sweldo. O ano man ang pinagkakakitaan mo na legal. Okay? Pakisabi sa katabi, legal ha? Legal, yes. Yan ang ibig sabihin ng kita. Anong ibig sabihin ng pera? Ang pera po ay refleksyon ng iyong desisyon. Nagets nyo na? Refleksyon ng iyong desisyon. Dito nasusubok ang alin? Ang iyong self-control. Pakisabi sa katabi, pigil. Magpigil ka. Yan po ang ibig sabihin ng pera. No? Yung iyong, kung marunong kang mag-control, marunong kang mag-ipon, at marunong kang magpalago. So, isi-share ko sa inyo ang 10 tips na ginawa ko po sa aking buhay. Sabi nga, di ba, you cannot teach what you do not have. Hindi mo maituturo ang isang bagay na wala ka. So, itong 10 to ay aking nagawa na sa aking buhay at isi-share ko po sa inyo. Are you ready? Ready na po ba yung mga nasa likod? Ayun, salamat po sa suporta. Sabi ko nga, di ba, uusad. Uusad po tayo. Bakit? Pakisabi po ito, ayokong maging mahirap habang buhay. Sino dito yung ayaw maging mahirap habang buhay? Taas ang kamay. Ayan, di ba? Ako po, ang background ko, during my college years, fast food crew, o baka may nakaupo dyan, nakaka-relate. Di ba? Hindi ho anak mayaman. I graduated college, 1,000 lang po ang laman ng pitaka ko. At of course, ang aking parents po ay hiwalay. Grade school pa lang, magkahiwalay na sila. So talagang walang-wala. Ang tatay ko pa ay mentally challenged, kargador. Si nanay naman, factory worker. O di ba nakikita nyo, pero Chinese siya, maputi. Opo. No, nakakita kayo ng maputing Chinese na lumaki sa hirap. No, kaya I can relate. So ito na. Tip number 1. Yan, thank you so much. No, naglilista kayo. Work hard. Pakisabi sa katabi, sipag. Sipag, tiyaga. Wala po talagang shortcut. No, sipag, tiyaga at tamang
tamang diskarte. Kung ngayon ay may regular work ka, sino po dito mga empleyado? Taas ang kamay. Okay, lahat tayo may 24 hours. Kung 8 to 10 hours ka lang nag-work, sagarin mo pa habang bata ka pa. Mag-sideline ka. Pakisabi sa katabi, mag-sideline ka. Kailangan po habang bata ka pa, habang malakas ka pa, work hard. Ayan po, di ba? Sa Proverbs 14:23, all hard work brings profit. Yan ang sabi sa atin ni Lord. Lahat ng nagsisipag, kikita ng pera. Number 2, live below your means. Pinipili mo ang future. Di ba? Kesa ubusin lahat ngayon. Tingnan ng katabi, inuubos ba niya lahat? Inuubos ba lahat? Huwag ubusin. Huwag po ubusin. Ilagi mo isipin, pakitapik. Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka. Tatanda tayo, kaya huwag uubusin po lahat. Ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng kinikita, kundi sa laki ng natitira. Alright? Ayan. Next slide po. Ayan. Avoid bad debt. May mga maling utang at tamang utang. Tingnan ng katabi. May utang ba yan sa'yo? Yung katabi mo, sabi mo isa, yes! Ito na ang panahon para singilin mo siya. No, just kidding. Good debt, may balik. Yan po ibig sabihin ng good debt. Pag tamang utang, may balik dapat. Tulad ng umuutang ka para mag-aral, good debt yon. Umuutang ka para ipambayad mo dun sa pang-upa, may balik. Ano yung bad debt? Lumalabas, gastos lang, walang kita or luho. Malinaw na po? Ayan. At number 3, ayan po, ulitin ko, sabi sa Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Bawat utang ay may kapalit. Ano yung kapalit? Lista nyo dyan. OSK. Oras. Ano pa? Stress. At kalayaan. Di ba pag may utang tayo, hindi tayo malaya. No? Ayaw natin yan. Number 4, save for the future. Di ba ang mga langgam, mas matatalino pa nga minsan. No? Kasi sila nagtatabi dahil uulan. Tama po? Pakisabi sa katabi, uulan. Uulan po. Ano yun? Pwede ka mawalan ng trabaho. Pwedeng magkasakit. No? So very important po. Disiplina ngayon, sabay-sabay po. Ginhawa bukas. Yes? And anong ginawa ko? Practice ko po ito. 3 to 6 months ng sweldo mo, yan dapat yung emergency fund mo. Kung 20,000 ang sweldo mo, times 6, ilan po? 120,000. Kung 10,000 times 6, 60,000. Dapat lagi kang may emergency. Para saan ang emergency? Pag ayaw mo na sa boss mo, pwede mo siyang layasan agad. Tama po? Pag ayaw mo na saan? Sa ginagawa mo, meron kang option. Pakisabi po yung word, option. Yes, ayan. So, next slide. Ayan. So ako I started investing when I was 25. Hulaan nyo ilang taon na ako. Nasa slide po. I am now 45. So 20 years na po. Bakit mahalagang meron kang kapartner tulad ng Sun Life? Kasi merong tutulong sa iyong madisiplina ka. Napipilitan kang maghulog. Tama po? Ako po, imagine 20 years na at ine-enjoy ko na huyang hulog na yan. No? At kasi may nakukuha po ako every 2 years sa company. So alam nyo, I was 25 noon kumuha ako. Pero as of today, ako'y na-invite ng Sun Life at sumama ako sa kanilang company. 34 po ako noon nung pumasok sa Sun Life. Ngayon po, tinan nyo po, I have multiple policies. Bakit? Pag namatay, may pera ang pamilya ko. May anak po ako isa. 'Di ba? Tama po? Pag nagkasakit, tutulungan ako ng insurance company. Naintindihan nyo po? Kaya madami yan. Baka inisip nyo, siguro 30 anak niya. Isa lang po. Kasi pwede pong, ngayon, ito yung kaya mo, simulan mo ng maliit. Pag kaya mo ulit, kuha tayo ulit. No? Naintindihan po natin? Ang importante, nagsimula. Ayan. Disiplina ngayon,
ginhawa bukas. Ayan. Number 5, wag po tayong magpapadala sa get rich quick schemes. Pakibasa po, easy money. Pakisabi sa katabi, wag magpabudol. Diba? Yung mga too good to be true. Wag na wag po tayong mag-shortcut. Wala pong yaman doon. Ayan. So, walang shortcut sa tunay na yaman. Ayan. No? And of course, number 6, pay your workers fairly. Maging tapat. No, ako po, I have 200 plus na sa team ko. Yan ang hinahandle ko, 266. And I have 3 direct employees, no, mga secretaries ko. Maging tapat, wag manlamang. Ano ibig sabihin? Ayan po, mga secretaries ko, even helper, di ba, local and international travel, sinasama po natin sila. At of course, no, yung mga bonuses, etc. Bakit? Ano pong paniniwala ko? Bayad na tama, biyayang tama. Amen? Amen. Ayan, number 7, si Lord ang priority, hindi ang pera. At pag dumating ang panahon na umaagos ka na, si Lord ang priority mo at hindi ang pera. 'Di ba? So, pakibasa po ito. Hindi lahat ng kita or pera ay pagpapala. Lalo na kung galing sa masama. Di baling ngayon ang situation mo, parang hindi pa gaanong, di ba, madami. Pero kung tapat naman ang paggawa mo, mayaman ka sa mata ng Panginoon. Amen? Palakpakan nyo naman po si Lord, di ba? Importante yun eh. And number 8, be content, maging kontento, but do not settle. Ibig sabihin yan, ano? Be content, magpasalamat ka. Tama? Huwag maiinggit, huwag magsiselos. Ano ibig sabihin ng do not settle? Patuloy ka pa rin mag-improve. Nakuha niyo po? Ayan, no? So napakaganda niyan. Ang contentment ay pasasalamat today or kasalukuyan. Pero, naninindigan ka na ano, bukas ay may maganda pang growth. Tama? Tama. Nakangiti si Madam. Number 9, be generous. Sino dito mga generous? Taas ang kamay. Alam nyo, kahit maliit lang yan, ang mahalaga po ay galing sa puso. Kaya ngayon pa lang, bigyan mo ng katabi mo, ito 100. Di ba? Bakit? Anong sabi ni Lord? Di ba? Ang taong mapagbigay ay hindi kailanman mauubusan. Ako'y naniniwala po doon. Bakit? Because you trust that God is your provider. Naniniwala kang kahit ilabas mo ang 100, kahit ito na lang yung last money mo, pinangtulong mo pa, naniniwala ka na si God nanonood at papalitan niya yon ng siksik, liglig, at umaapaw. Yes? Kapag ang Diyos ang pinanggagalingan mo, hindi ka maubusan. Kaya sabi ko nga po sa mga staff ko ngayon, ang tulong natin sa mga jeepney driver, sa mga tricycle driver, every time sasakay kayong lahat, bibigyan nila ng 100 to 200. Yan po ang sabi ko at bilin ko sa kanila. Hanggang April 15, sabi ko, yun ang gagawin nila. No? So tutulong po tayo. Let's be generous. Kasi si Lord, ay salamat po sa palakpak, sir. No, kasi syempre, no, kaya mamayang gabi, pagtapos po ng event, instead na 11 pesos yung pamasahe, gawin yung 22. Si Lord bahala po sa inyo. Amen? Amen. Alright. And of course, gusto nyo makita ng proof kung anong ginawa ni Lord sa akin? Dahil sinunod ko ho yung 10 tip. Are you ready? Yes? Eto na po. Sa aming company, sa Sun Life, 100 po ang branches. Tayo po, ang inyong lingkod ay nasa top branches in the Philippines. Ayan po, no? Inangat tayo. Di ba? Sabi nga si Lord bahala ang mag-angat sa inyo. No? At ano pa nangyari? Ayan pa, Asia President's Award. Kasi ang Sun Life po ay meron sa Hong Kong, Vietnam, Thailand, etc. Tayo po sa Pilipinas, ang representative, proud Pinoy po. No? Proud Pinoy. Ano pa? Ang mga buhay na marami akong natulungan. Actually, may mga Sun Life advisors po ako. Pwedeng tumayo po kayo para mapakita kayo dito. Ayan po sila, oh.
No? So ayan po, mga buhay na natutulungan. Ang may edad ko po na ahente ay 70 years old. 70. Imagine. At now, she's earning extra income. Ayan. So ito pa ho, ang aking life story ay mapapanood nyo pa sa Magpakailanman sa GMA7. Ayan po ang title, Ang Hiling sa Diyos. Sino pong manonood mamayang gabi? Panonoorin nyo po para lalo po ninyong ma-appreciate yung inspiration na isi-share ko sa inyo. Hindi lang po tumigil si Lord. Sabi ko nga po paulit-ulit po, kahit konti lang, tumutulong ka. Konti lang, tumutulong ka. Siguro po, nakita ni Lord yan. At dahil nakita niya, pagpapalain po kayo. Hindi lang nag-end sa magpakailanman po, hanggang dito po. Panoorin po natin. Pwedeng ma-play? Sobrang precious po yung black book na yan, na ang galing lang ni Lord na parang, ang sama-sama ng loob ko noon. So that time, 2002, December yan, namatay si tatay, Tones, naloko ng boyfriend. Ikaw? Yes, Tones, at jobless. Parang di na siya matapos-tapos, Tones. Parang bata pa lang ako, grade 1, hanggang 22 ba naman? Parang Lord, Pahinga naman. pahinga naman. Alam mo, ang galing niya, no? But sabi niya, lingon ka anak, may black book ka dyan. Pati ka sumulat. Ayan, palakpakan nyo naman. Di ba si Lord? Grabe po talaga. Grabe po si Lord. Mas malakas sa palakpak. Kasi si Lord po yung pinapalakpakan natin dyan. No, ito po actually, yung aking secretary, siguro iangat na lang niya. Yan po yung libro, di ba? Available po siya. Pwede nyo pong i-follow na lang ako sa social media at Vange Uykwaki. Ayan po, no? At sobrang dami ng talagang na-bless nito. Yan. So, na-bless po ba kayo? Ako'y patapos na? Yes? Ayan. To summarize, ano ba ang tunay na yaman? Pakisabi sa katabi, ikaw ang tunay na yaman ko. Kasi kaya mo naman invite yan, mahal mo yan eh. Tama? Ano ba ang tunay na yaman? Ang tunay na yaman ay nasa disiplina, nasa puso, at nasa pananampalataya po. Yan po ang tunay na yaman. Yes? Hindi po yung palamuti or yung magagarbong gamit. Hindi po. Nasa puso, nasa disiplina, nasa faith natin sa Panginoon. At ano pang paalala ko sa inyo, hindi po masama ang pera kapag ginamit mo ito sa tama. No? Tama po? Nagiging masama lang ang pera kapag ginamit natin sa masama. Right? Iba pa rin ang may peace of mind. Diba? Sino ulit gustong yumaman? Taas ang kamay at mag-ingay! Yes, diba? Ang mga babae, iba pa rin ang babaeng may pera. Tama po? Pakisabi sa katabi, iba ang may pera. Diba? Yes, of course. And ito po, mahalin ang tao, wag ang pera. Ayan, minsan nalilito tayo dyan eh. Minamahal ang pera at, di ba, nagagamit ang tao. No? So wag tayong ganun at wag makalimot sa Lord. So, money can give comfort, kaya pilitin mong umangat. It will give you comfort. Bibigyan ka ng maraming option pag marami kang pera. Ngunit huwag kakalimutan, only God can give you completeness. Ang Panginoon lang ang tanging kayang bumuo ng puso mo. Yes. Thank you po, Nanay, sa iyong palakpak. Okay, pwede bang sabay-sabay na natin tong isigaw? Mula sa puso, hindi napilitan. Can you shout? Yung mga nasa likod din po, can we shout together? Sabay-sabay? 1, 2, 3. Uusad ako. Uusad tayo. Basta kasama si... Marami pong salamat. My name is Vange Uykwaki. Wag na wag po kayong susuko. Your miracle is coming. God bless you. Bye! Miss Vange, magpapapicture lang po kami sandali. Maraming salamat po. Kumpletong-kumpleto na rin talaga. May completeness po ang inyong presentation. Wala na po akong itatanong, pero siguro po, sige po, isama natin ang libro sa ating picture.